Ako ay as in, durog na durog. As in, durog na durog. Mawawaran. Asa ang waran ko? I-serve lang po namin yung warrant. As in, durog na Unggoy durog. yan! Wala tayong imandahan. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. As in, durog na durog. Papaniwala ka niya. Ikaw mo nga yan. As in, durog na durog. Ngayon ka magtabang-tabangan. Pag hindi ko binasag lahat ng hindi mo, ewan ko na lang. Pinakamagandang gawin Nakawalang yan. ay manalangin tayo sa Kayo, mga ina mo, makagago. Sinasasabi ka ng tao, kailangan tikan pre. Huwag maapa mo, pre. Hindi ka pa makakalaya. Kasi paglipat ko ako sa bahay. Ano, makagago? Galingan mo pa! Wala ka niya, gago nga yan. Galingan mo pa, putang ina mo! But it's okay. Si Solis, si Papay. Ano ang pangalan ni Igme? Jaime Solis? Si Jaime Galisen Sonera Mong Solis. Parehas kayo. Ikaw, Igme. Sasabihan kita. Eto, live to. Ayusin mo buhay mo, animal ka. Oo, ipaparade ko yung club mo. Ipaparade ko sa karamihan pagka hindi ka tumigil sa katarataduhan mo. Pero ikaw, Igme, wala tayong ganon. O, bakasan tayo ng muka. Kung gusto mo, dukutan tayong parehas eh. Padukot mo ko, padudukot kita. Pwedeng ganon, Igme. Kaya huwag kang makisawsaw dito, Igme. Buha ka ng ina mo. Ulitin ko, Igme, buha ka ng ina mo. Huwag kang makisawsaw. Final warning ko sa iyo yan. Magpasalamat ka sa pinsan mo. Kinang ina mo. Inawain, 3 beses niya ako inawat. Matagal ka na dapat, Igme. Kaya umayos ka. Jaime, Soner, Solis. Huling salita ko sa iyo yan. Wakasan kita. Bata mo dyan na si Igme, si Solis, nagtatapang-tapangan na naman ang pota. Wala yan, putang ina yan. Hindi yan. Ay, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Kap. Dekalibre. Dekalibre. Hindi nila kaya yan, boss. Bata pa lang ako, boss. Hindi nila kaya yan, sikat. Ay, puta. Tangina. Ang daming mga killer dyan, Oy. boss. Sa mga post kasi ni FG Norms, binabanatan nyo si daw hayaan mo sa mga post nila. Puta, tatagal na post na yun. Baka panahon pa ni Kopong-Kopong. Hayaan mo. O, diba? Ganun lang yun. Kaya naman lahat. Ano yan? Karma niya yan. Oo. Kung tatanungin mo ko, mabuti sa kanya yun. Karma niya yun kasi walang hiyang tao yan. Mabuti sa kanya yun. Nakakarma siya. O, weather lang yan. Di ba? Baka yan ang karma niya. Oo. Ako, karma ko makulong. Tayo lang yan. Pero yun, nakakulong ako dalawang beses. Di ba? Baka yun na rin yung karma ko. Nakakulong ako 2 beses eh. Di ba? Kaya maraming kalaban yan. Oo. Tsaka wala tayong pera ngayon. kaya nga uwi ako kay Nanang eh. Ano ka ba? Totoo ba talaga? Totoo? Kala ko joke-joke lang eh. Kung totoo yan, buti nga sa kanya, nakakarma siya. Di ba? Ganun lang yun. Maraming natutuwa. Isa na ako. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Mga gago, what's up man? Na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ako ho ay nasa bakasyon. Ngunit, hindi ho natin pwedeng pabayaan ang The Norman Mangusin Show. Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. At ngayon, mga kahombre ko, atin pong tatalakayin ang iba't ibang mga kabulastugan ng ating bida na si Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ito ho ang una sa napakaraming kabulastugan niya ngayong araw. Hindi pinagpapala ng Diyos yung mga taong ganyan. Yung basura, laman ng bunganga. Hindi pinagpapala ng Diyos yan. Ako, basura yung bunganga ko sa mga taong basura. Kasi tut pura tut, ay pura na ay. Pero yung puso ko,
hindi kayang sukatin kung paano ako magmahal ng kapwa ko kahit na hindi ko kilala. Yun. At napatunayan ko na yan. Oo. Yun. So dito pa lang mga kahombre ko, sa una niyang sinabi, makikita ho natin na bumabalik na naman sa kanya ang mensahe niya sa iba. In this case, sabi niya, Hindi pinagpapala ng Diyos yung mga taong ganyan. Yung basura, laman ng bunganga. kapag basura daw ang laman ng bunganga mo, ay hindi ka daw pinagpapala ng Diyos. Aba, pakinggan nga ho natin ang basurang bunganga ni Norman Mangusin. Puking ina mo! Bobo ka! Hindot ka! Putang ina mo, makagago. Ito ha, pinapangalanan na kita. Makagago! Puking ina mo! O, yun. Puking ina mo, makagago! Yan. Makagago! Ito, talaga binabanggit na kita. Makagago! Puking ina mo! Hayop ka! Puking ina mo ulit! Walang hiya ka talaga, putang ina mong Indiano kang panghimbaho! Okay na, ngayon ka magpakita sa akin, puking ina mo. Pag hindi ko binasag-basag yung mukha mo, putang ina mo. Ngayon ka magpunta rito, ngayon ka magtapang-tapangan. Putang ina mo. Magtapang-tapangan ka ngayon. Oh, ano? Ayan, minumura kita, makagago, maliwanag. Makagago, putang ina mo. Minumura kita. Oh, ngayon ka magtabang-tabangan. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, ewan ko na lang. Dali, pumunta ka rito! Kahit dun lang sa gate, pumunta ka kung talaga matapang ka. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, sabihin mo, sinungaling ako. Susuko na ako sa'yo pag hindi ko nilugas ang ipin mo. Puking ina mo. Puking ang ina mo, hindot ka! Putang ina mo, makabaho! Ganyan ka kawalang ya, puking ang ina mo, makabaho. Putang ina mo, makagago. Puking ang ina mo! Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Ulul! Ako, daldal ako ng daldal, walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo mo. Ano? Yan ang sinasabi ko sa'yo, asartalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may kang anak tapos umaasa ka lang sa 4-piece dyan sa Hawaii, pero kung makaasta ka sa social media, feeling mo may pera ka. Feeling mo mayaman ka. Unggoy. Bukod sa pandak ka na, pangit ka, panginayupak ka. Diba? Pangit ka na, pandak ka, nasa iyo lahat. Feeling mo mayaman ka. Pagdating sa social media, feeling mo matalino ka. Sa totoo lang, unggoy ka, bobo ka. Diba? O hindi ka ba naman naging lahi ng kabububuhan, di ba? Yung anak niya, yung katarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, parehas silang child. Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul! Pagkakamaling ginawa mo, bonggong! Child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Child? Pagkakamali ka pang nalalaman, nuknukan ka ng kaduwagan. Oo, nuknukan ka ng kaduwagan. May pagkakamali ka pang child. Kayong dalawa ng anak mo, child. Kasi yung kaululan mo sa anak mo tumubo. Makabaho. Alam mo, walang hiya ka kasing nilalang. Walang hiya kang nilalang. Okay ng ina mo. Nakapot-apotahan ng ina mo. Diba? Hindi mo kaya yung utak ng epidem. Di kalibre. So, kada maghihirig tayo, may panibago kong kaso isasampa sa'yo. May nalalaman ka pang counterin mo mukha mo, unggoy. Paano magka-counter ang okay na mukhang Tangina mo. Nakakita ka ba ng cocaine na nag-counter? Apo, tangina, ito na pala itsura mo ngayon. Lumabas yung sumpwena mo. Okay nang ina mo. Tignan mo. Tignan mo yung itsura mo. Puta, Wala pang warrant, wanted na. Ala ka pang warrant of arrest. Puta, ito na yung itsura mo. Grabe ka naman. Hindi pinagpapala ng Diyos yung mga taong ganyan. Yung basura, laman ng bunganga. Tapos, binawi niya.
Basura yung bunganga ko sa mga taong basura kasi tut pura tut, ay pura na ay. Basura ang bunganga pag ang tao ay basura. Well, Norman, ang salita ng Diyos, Norman, kapag binato ka ng bato, parati mong babatuhin ng Tinapay. tinapay. Eh bakit ganyan? Bakit ka nasa revenge? Gabriel Bagong Silang, may realization ka ba sa mga nangyari? Marami. Unang-una ko na-realize yung kasabihan nga ng mga Pilipino na lintik lang ang walang ganti. Na-realize ko yun. And then na-realize ko rin yung sinabi ng Bible na the vengeance is to the Lord. Yun. Bahala ka na mag-isip doon. Eh bawal yun. Walang kwenta. Yun na nga ang isa sa mga sinabi sa atin, no, ng ating mahal na Panginoon. Panginoon ako doon. Na never dapat tayong maglalagay ng puot at revenge sa ating mga puso. Lintik lang ang walang ganti. So, no, huwag mong gawin yon. Masama yun. Oo. May bodyguard daw ho si Gusgusin na ang pangalan ay Roy. Nakahawa ka ng bodyguard ko ni Roy. Syempre, ex-police yun. Hindi basta polis, komando. At dito mga kahombre ko, magugulat ho tayo. Kasi Hindi basta polis, komando. Hindi basta polis, komando. komando? Nako! Tatawagan ko na naman yan si Commissioner Kalinisan kasi ipapacheck natin yan, Norman. Kasi nakakatakot. Meron ka palang bodyguard na ex-police at hindi lang basta police, kundi komando. Nakahawa ka ng bodyguard ko ni Roy. Syempre, ex-police yun. Hindi basta polis, komando. Hindi basta polis, komando. Hindi basta polis, komando. Patay ka ngayon, papasukahin ka ngayon ni Attorney Kalinisan na ilabas mo ito. Kasi ito ay isang threat sa mga tao. Kasi grabe, delikado. Paano nangyari yon na isang ex-policeman o ex-komando ay pinagsisilbihan ka? Bakit? Ano bang ginagawa mo? Ayan ang malupit na question, mga kahombre ko. Well, huwag kayong mag-alala. Makakarating yan. Isa kang malaking tukmol. Norman, baka nakakalimot ka na, ha? Totoo yun, ha? Yung mga security mo noon, talagang naka-red alert na yan at depapel na yan. Patay kayo. Lalabas yan, mga kahombre ko. Sabay-sabay. Sunod-sunod. Sa panahon ngayon, mga kahombre ko, sabihin natin na nakakahinga. Nakakapahinga si Norman. Di ba? Okay lang yan. Papahingahin niyo siya, mga kahombre ko. Kasi kakailanganin niyang magpahinga. Darating na tayo sa exciting part kung saan kaliwat kanan ho ang warrant of arrest niyan. So, man, be careful. Lagot ka dito? Oo! So yon mga kahombre ko, bilang isang dating OFW, sobrang hirap no ng sitwasyon na ubos na nga ang oras mo sa pagtatrabaho. Tapos, ito pa yung pinakamatindi dyan. Nauubusan ka pa ng oras para humanap ng pagpapadalahan mo ng pera. So, buti na lang talaga, nandyan na si TapTapSend, secured na, nasa cellphone mo lang, and in an instant, matatanggap agad na mahal mo sa buhay ang iyong ipinapadala at ipapadalang pera sa napakababang halaga. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago
nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. At dito, mga kahombre ko, mapapansin ho natin. Una, sinabi niya na nakasangla daw yung kanyang bulok na E150. Boss, FLM, nabenta mo na ba yung sasakyan mong isa? Hindi, nakasanla lang. Bakit? Ngayon naman, mga kahombre ko, makikita natin lately, no? Na nawawala na ulit yung mga ifineflex niyang mga alahas tulad ng singsing, tulad ng bracelet, at ng kung ano-ano pa na fineflex niya. Naaalala niyo yan? Alam niyo yan? Joby! Boss! Ilang milyon pesos yan? Wala, konti lang to, Joby. 3.2. Lahat ng basher kasi, tinatanong, hinubad ko lang yung bracelet ko. Sinabi, sinanla ko na daw. Hinubad ko lang yung relo ko na gold at nagpalit lang ako ng bagong Wimbledon na mas medyo maganda sa tingin ko. Ay, sinanla ko na daw. Ayan, pinagsama ko na. Ayan din. Eto pa. Manigas ka na dyan, basher. Nasaan na ngayon yung mga alahas ni Norman, mga kahombre ko? Is he back sa pagbagsak? Lagot ka dito, Norman. Tapos ang malupit pa dito, naghanap ka pa ng makakaaway mo at nadagdagan ka pa ngayon ng kaso dahil sa katangahan na ginawa mo na nag-file ka pa ng kaso sa akin at sa misis ko sa QC. Malamang pwebweltahan kita. Bakit? Ha? Ikaw lang bang may karapatang magkaso? Hindi, kami rin. Oo. Kaso lang. Kaso lang. Fully recovered ka na ba, bossing? Hindi pa. Marami pa akong hinaharap na mga kasukasuhan. Eto na yung exciting part. Warrant. Yun! Para naman makamit natin ang hustisya, di ba? Kaso lang, syempre, may due process, mga kahombre. Abangan natin, di ba? Oo. At dito ho, makikita na natin na merong binanggit si Gusgusi na mangyayaring ambagan o may mga taong nag-ambag para sa kanilang get-together noong nakaraang Sabado. Kaya siguro siya hindi nag-live nung Sunday, mga kahombre ko, kasi talagang natuloy ang kanilang get-together at nagbanggit ho siya ng malalaking halaga. Ulitin ko Adrian Doria. Sa tropa ko yan, mga tropa ko yan, sa Team de Calibre. Nag-abag to ng 10,000 si Adrian Doria para sa ating get-together. Si Giancarlo de la Merced, ganun din. Nag-gigas ngayon ng 10,000. Si Jericho Montoya, si kaibigang Angelo. Si Osi Dre, si Lim. Si Bas, 10,000. The rest, iko ang 5. Okay. Habang ang mga walang kwentang tao, mga kahombre ko, mga aso-aso niya nag-ambag ng tigwa 1.5. At syempre si Adrian Doria, okay, sila Boeing, Brian, Carlo Lacasa, G. Rances, at si Edmundo Saranya ay nag-ambag ng tigwa 1.5 para sa ating get-together. Ngayon, magtataka ka, mga kahombre ko, si Casper ho ay walang mapalamon sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Would you actually believe na nagbigay talaga si Casper ng 1.5? At si Edmundo Saranya ay nag-ambag ng tigwa 1.5 para sa ating get-together. Ano ba? Mabait ba si Casper sa kanya? Paano ba yun? Ano ba yung story? Opo, para po siya sunod-sunuran po talaga siya doon. Pag sinabing pupunta po siya agad. Tapos pagyayabang niya po yun. Kasi nung nagsasama kami, talagang nandun na po siya Ay, pupunta ako doon sa boss ko. Yung ganyan. Kasi kinuha na ako. Magiging mapera na rin ako. At kami naman po. Ako naman po manina. Sige. Punta ka doon. Para magkapera. Tapos kapag kauwi naman po, pag manghihingi ng wala po ibibigay. So, wala siyang pera. Binali niya na daw kasi binali niya daw po sa utang. So, ayun niya. So, kumbaga,
umaasa kayo na si Norman o FLM, siya yung makapagpabago sa inyo, At saka kumbaga. sinasabi po niya sa akin, laging kwento niya po sa akin nun eh. Hayaan mo, papayamanin ako nun. Hanggang ngayon po, sunod-sunuran pa rin naman. Hindi siya napayaman. Hindi siya Doon pa rin siya napayaman. nakatira, Opo. same. Ako kasi mga kombre ko, hindi ko ako naniniwala. Kasi bakit si Casper ang magbibigay? Bakit hindi yung trilyonaryong si Norman ang magbigay? Ba't kailangan ibang tao ang gagastos sa kanya? Simple lang yan. Kasi hindi afford ni Norman. Iyan naman talaga ang buhay niya. Ang umasa, sumuso sa mga palipad. Mark Martinez, ikaw nga magsimula magpalipad dyan. Paliparan mo nga sila para maggayahan. Dali. Uy, si Leia Ueda. Ay, Leia. Salamat sa palipad mo, kapatid. Nagbigay si Leia Ueda ng 1,600 yen. Leia Ueda ng Japan. Salamat sa mga nagpalipad. O ba, abay, 22 minutes, kumita agad ako ng 1,500. Aba, thank you. Love you. Shoutout sa'yo, ha. Mika Langenberg. Nagpa-foreigner ang sounds, pero peso ang pinalipad, 249. Thank you. Ganun talaga mga kahombre ko. Ano bang i-expect natin kay Norman? Malamang wala. At dito ho mga kahombre ko, nagpakita ng isang video si Gusgusin. Ay, mapakita ko. Oh, di ba? Langya kayo? Langya kayo mga buwisit kayo? Tinitira nyo na naman ako? Ito kasi mga tropa natin. Ayan o. Sila, yung mga tropa pits ko dito. Oh. Nagpakita na, sabi niya, oh. Ito. Ulit. Aba? Pag ganun-ganun ka pa, ha? Grabe mga kahombre ko, napakatindi ho nito. Nagpakita ho ng isang babaeng shinout-out siya. At kung i-zoom natin, makikita ho natin na meron ho itong malaking joga. Sa totoo lang mga kahombre ko, kilala ko na kung sino itong babae na ito. Pero out of respect, hindi ko na lang ho siya babanggitin mga kahombre ko. Siguro hayaan ko na lang si Fujinius ang magsabi sa inyo kung sakaling alam na niya. Pero ako mga kahombre ko, marami na hong nakarating sa akin through you guys, no? Kung sino ang babae na to at chinek ko, talagang ang nagtatali. Yung background, yung itsura, yung mukha sa lahat. Pero, end of the day, hindi naman ho natin masisisi kung siya'y nagiging fangirl, di ba, ni Norman Mangusin. Kasi, pwede ba naman nating sabihin o i-push yung tao na, oy, wag ka na dapat maging fan ni Norman, ha? Siyempre, hindi pa pwede yon mga kahombre ko. Tayo ay may freedom to express. Okay? So, bahala na siya doon. Siguro, by the time na baka manyakin siya o kung anong gawin siya, if ever, di ba? Hindi naman yan sure. Doon na lang ho siya lalapit ulit sa atin tulad ng mga napakaraming babae, napakaraming tao na lumapit sa akin at nagkwento ng kanilang experience ala Norman. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag makaba-hombre. At dito mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Ito ang sabi niya. Oh, syempre. Magsi-shoutout lang at makikipagkwentuhan lang po saglit at mangungumusta lang. Ganun lang. Kumbaga, syempre, naging bahagi na kayo ng aking buhay. Pagka malungkot, ay di makikipagkwentuhan sa inyo. Pero dito mga kahombre ko, napadulas na ho si Norman Gusgusin kung bakit siya nagla-live talaga. Hindi, maliligo na ako. Maya-mayang konti. Nag-live lang ako para magkaroon lang ng watch hour. So,
Yun o, mga kahombre ko. Isa kang malaking tukmol. Sinabi rin no ni Gusgusin na galing siya sa Quezon City Prosecutor's Office. Galing po ako ng Quezon City Prosecutor Office kanina. Oo, medyo napagod. Oy, shoutout sa inyo. Kararating-rating ko lang ako. Para maniwala kayo. Baka sabihin nyo yung Baka sabihin nyo yung joke. Ayan o. Di ba? Saan yung may pirma ko? March 25. Di ba? At dito nga mga kahombre ko, talaga hong nakarating na sa amin na kinasuhan niya ho ako at ang aking misis sa Quezon City, mga kahombre ko. Well, sa totoo lang, tinanong ko sa abogado ko ito kung posible ba, attorney, no, na magkaso si Norman sa Quezon City. Una, nagkaso siya sa akin sa Isabela, sa Parañaque, tas ngayon sa Quezon City. Pwede pala yon mga kahombre ko, na magkaso siya sa QC. Kasi sa QC naganap yung press con. So, yun kasi yung ikinaso niya. Yun tungkol sa nangyari nung press con. Pero ako, mga kahombre ko, to tell you the truth, para sa akin, mga kahombre ko, kasagot-sagot naman ho. Kung ano man yung nireklamo niya, kasi hindi ko pa rin naman natatanggap yung reklamo niya, mga kahombre ko, wala pa tayong idea, no? Sa reklamo niya, kung alin ba doon, kung lahat ba yon, tingnan natin hanggang sa matanggap natin kung ano yung nireklamo niya, saka natin masasagot yan. Ngayon, Norman, kaso lang, sana this time, hindi mo iniba ang address ko at address ng misis ko kasi yayariin ka na namin pag ganon. Ibig sabihin nun, ipe-perjury kita ng paulit-ulit. Tama? Mas mabigat yun, Norman. Pero abang ka lang, man. Marami naman paparating din sa'yo. Pero, wala problema. Tulad niya na sabi mo, may kaso, harapin ang kaso. Wala namang problema doon. Boss, kumusta na yung mga kalaban mo? Hayaan mo sila. Ayoko na silang intindihin. Di pagka may warrant, text nyo ako, susuko na ako. Ganun lang yun. Pagka may kaso, harapin. Simpleng-simple. Ikaw nga walang problema, ako pa kaya. Lalo nang wala sa akin problema. Oo. Pero ito yan, mga kahombre ko. So, nagkaso. Tama. Sasagutin natin. Walang problema doon. Mamaya niyan, ayaw ko lang marinig ito. Ngayon yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa. Ako unang nawaran. So, ang just fixation lang kung ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Sana walang maging paawa sa dulo, ha? Kasi uulitin ko, hindi ko na sana gusto na pabigatin pa ng pabigatin ang sitwasyon mo, di ba? Kasi yung gusto ko, nagawa ko na. Napakita ko na sa mga OFW, napakita ko na sa mga tao na posible at gumagana ang sistema natin sa Pilipinas. At isa pa, mga kahombre ko, napakita ko na rin sa mga tao na kapag gusto mo talagang mapakulong ang isang tao at meron kang tamang kaso, tamang mga hawak na papeles, posible, mga kahombre ko. At na hindi kayo dapat matatakot sa isang Norman Mangusin kasi wala naman talagang tao sa likod niyan. Wala hong tao sa likod ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ang tao sa likod ni Norman Mangusin ay si Casper. Ito na sa'yo. Wala hong iba, mga kahombre ko. Do not put things sa mga utak nyo na walang kwenta. Huwag nyo hong gawin niya kasi hindi ho totoo na merong handler, merong ganto. Walang ganon, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan. So ngayon, dahil ikaw nga yung nagkaso dito, wala pa, hindi ko pa alam kung ano yung kinaso mo, abangan mo naman yung ikakaso namin at talagang itutuloy ko na yung 600 to 700 pages na reklamo ko sa'yo. 347 videos authenticated. Alam nyo na susunod dito. This is ready for filing now. This is ready for filing. Good luck, Norman. Kada isang video mo nandito. Good luck, man. Wala na. Ito yung dinilik mo na video, di ba? Yan yon. Pero nasa akin ang link. Authenticated.
Yan o, authenticated. Authenticated, burado. Norman, wala kang kawala dito. Authenticated. See, ang dami niyang binurang video, di ba, mga kahombre ko? Oh. Naalala niyo to? Authenticated. Authenticated. Dami yan. Kapal yan. Almost 400 videos. Authenticated. This is ready for filing now. Good luck. At lalong-lalo na, Norman, huwag mong kakalimutan yung mga sinabi mo sa misis ko. Bakit naman kita papangalanan? Sumikat ka pa, hindi ka naman sikat. Di ba? Baka pangalanan ko kayo mag-asawa, baka sumikat pa kayo, di naman kayo sikat. Nakapagpakain ka ba? Hindi! Ikaw ang kumain. Ng kung sino-sino lalaki. Kaya nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Kinang ina mo, wag ako yabangan mo, kilala ko pagkatao mo. Putay na to. Pasampal ko yung buong lahi mo nang matauhan ka eh. Alam mo, sa totoo lang, babaeng disgrasyada, yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O, isasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Pwede kong gawin yun. Tolongges ang buong lahi mo, puking ina mo. Ikaw, pok ka. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. O, di ba? Ang ginawa mo, kumain ng kung sino-sinong lalaki, sa sobrang dami ng pumasok sa'yo, nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Para ligtas ka hihiyan, no? Puki ng ina mo. Di ba? Puki ng ina to. Ano? Gusto mo pa? Puta, laban ako. Puta na ako pa. Tang ina mo. Pok. Alam na alam nila na maraming pumasok dyan sa kip mo. At hindi lang yun. Sa bunganga mo pati. O sino mas mabaho bunganga? Ako, pagkain lang pinapasok ko sa bibig ko. Yosi. Ikaw. Yosi, alak, drugs, iba't ibang klase. Ang pinasok ko sa bunganga mo. Nung hindi na magkasya sa bunganga mo, isinabay mo na bunganga at mo. Sabay. Di ba? Nung nabuntis ka, pinasalubong ngayon sa bonjing. Ang natanggap mo ng iba't ibang lalaki. Di ba? Actually, pwede ako magpa-create ng account. Pwede. Pwede ako mag-create ng account, ipopost ko yung pagmumukha mo, pangalan ng anak mo, at kung sino-sinong lalaki yung mo. Pwede kong gawin yon para sirain ka. Kumain ng iba't ibang klaseng lalaki. Sa sobrang daming na pumasok dyan sa mo, nung nabuntis ka, ipinasalo mo sa bonjing. Di ba? Di ba? Tama, mali? Ayun, naman pala. Tama naman pala. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, kininam. Hindi mo ko kaya. Bakit? Kilala ko pagkatao mo, mangangain ka ng Kilala ko pagkatao mo, pok ka dati. Di ba? Di ba? Sinasabi ko sa'yo. Gusto mo, kwento ko pa lahat ng pangalan ng lalaking tumira sa'yo pati yung nakabigin sa'yo Gusto mo? Ano? Hirit ka pa? Gusto mo, gumawa ako ng ibang account? Ilabas ko yung pangalan mo doon? Ha? At nandun lahat ng mga lalaking pumila sa'yo, gusto mo? Paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. Gusto mo? Hindi pinagpapala ng Diyos yung mga taong ganyan. Yung basura, laman ng bunganga. Di ba, Norman? Ano ka? Merong amnesia? Yan talaga. Wasak ka dyan. Tandaan mo, authenticated na yan. Yari ka dyan. Ibig sabihin, lehitimo yan. Galing mismo sa CICC. Patay ka ngayon. Hindi mo na tuloy masasabi ang famous words mo na AI lang yun. abangan mo, Norman. Mas matindi to. Ngal-ngal ka ngayon. Kararating-rating ko lang, para maniwala kayo.
Baka sabihin nyo yung ano eh. Baka sabihin nyo yung joke. Oh. Oh, ayan oh. Oh, di ba? Saan yung may pirma ko? Oh, March 25. Oh. Oh, di ba? At dito, mga kahombre ko, makikita rin natin na ang nakasulat ay Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. So, uulitin ko mga kahombre ko, kanselado na ho ang birth certificate itong Francis Leo Marcos. At tandaan mo to, Norman. Make sure na lehitimong government ID ang gagamitin mo kasi baka mamaya niyan, ang ginamit mo na namang ID mo ay yung revoked mo na driver's license. Kasi pag ganon, perjury ka na naman. Norman, alam mo, kung ako sa'yo, sa totoo lang, sabi ko nga, man, sana totoong nanahimik ka na lang kay MG, sa pamilya ko. Sana tunay na nanahimik ka na lang. Kasi, mabigat na ang kinakaharap mo na mga kaso, di ba? Tulad niyan, kay Lacanilaw, kay Kalinisan, sa pamilya ko, sa akin, sa misis ko, tas kung kani-kanino pa, kay Boss Manny, dami pa, tas marami na ring OFW ang magkakaso sa'yo. Alam mo, Norman, sana hindi ka na lang pumalag-palag pa eh, di ba? Masyado mo na naman pinakita sa Pilipinas yung pagka-deceiver mo. Sana na lang nagsabi ka na lang ng totoo at totoo ngang hindi mo na lang ako pinansin. Magmula nung lumaya ako, itong nakaraan, hindi mo na ako napansin na pinansin ko pa sila. Gawin nila yung gusto nilang gawin, gagawin ko naman yung akin. Ganun lang. Kasi in this case, binanatan mo ko, expect the worst, man. Totoo yan, mga kahombre ko. At dito, Norman, tamo nag-file ka pa lang ng complaint, and yet, Pagod. Kararating lang. Galing ako ng Quezon City Prosecutor Office. Patatapos lang ho. Anyway, galing po ako ng Quezon City Prosecutor Office kanina. Oo, medyo napagod. Medyo napagod. kasi mga kahombre ko, yung mga ganyan, usually, di ba? Abogado mo na yung pwede maglakad niyan. Magtataka kayo, sinasabi ng tao na ito na siya daw ay maraming group of lawyers, marami daw siyang abogado, bla bla bla. Pero makikita natin na actually he is the one who's on the move. Siya ho yung gumagalaw sa lahat ng ginagawa niya, mga kahombre ko, sa court. Di ba? Siguro dahil para mabawasan ang ibabayad niya sa abogado. Siguro para kahit papano makamenos siya, di ba? Normal. Huling-huli na lahat ng kasinungalingan mo, man. Kaya kung ako sa'yo, uulitin ko, sana nanahimik ka na lang. Kasi sana hindi madadagdagan ang problema mo. Eh wala. Ikaw na yan. Wala na to. I think hindi namin bibitawan ng gas sa larong to. Talagang laging naka-full throttle, kumbaga. Sasagarin namin to, Norman. Be careful what you wish for, man. Meow, 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 meow. Sinabi ni Gusgusin, Hindi, galing ako ng prosecutor office. May pamilyang nagsampa ng kaso kay food poison. Ako yung ginawang witness kung sino si food poison. May nagsampa ng kaso kay food poison sa kanilang dalawang magnanay. Sinamahan ko lang. Ako yung witness na, sila ho talaga yun. Ako yung witness. Todas. Ako witness. Sasabihin ko, oy, judge, kilalang kilala ko ho yan. Oo. In fact, nakasama ko ho yan at nandun ako nung ginawa niya yung account na food poison. Oh, di ba? Maniniwala si judge noon, syempre. Totoo naman yun. Yari.
Dito, makikita ho natin mga kahombre ko, ang napakatinding kasinungalingan ni Norman Mangusin. At ito pa pala mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan na waiting ho kami sa magiging resolution nung ikinaso niya sa amin. Mga kahombre ko, marami kasi kaming kinasuhan niya, di ba? Doon sa Paranaque, kung saan pinagbibintangan niya ho na ako, si Mighty Manong, at kung sino-sino pa hong mga vlogger na kami raw si Fuji News, mga kahombre ko. So, yun nga, awaiting pa rin kami sa resolution niyan, pero napakalaking kalokohan, mga kahombre ko, nang ikinaso niya na yan sa amin. Pero, syempre, it's gonna be up to the prosecutor kung itataas niya ba or what. Pero wala pa kaming idea sa ngayon dahil inaabangan pa namin ang resolution niyan. Pero sige, hintayin natin. It will come along very soon, for sure. Kaya, nanumpa ako doon sa Quezon City prosecutor kanina. Kilala mo ba yan? Sabi ni Piskal. Opo. Kilala ko po yan. Opo. Bakit? Paano mo nakilala? Ito po. Nandun po ako nung ginawa niya yan. Ginawa niya yung food poison na account. Ganon. Ayun. Di ba? Hindi kami or ako maniniwala sa pinagsasasabi nito na kesyo may pinakitaan daw siyang ebidensya sa prosecutor. Kahit kailan, Norman. Ang isang prosecutor ay hindi para makipagdaldalan o makipagtropa-tropa kaibigan sa'yo. Sino ka ba? Di nakitaan siya ng pagkabayas, di wala na yung ikinaso nyo. Utak naman, Norman. Wala na. Hindi na uubray ang mga katangahan mo. My goodness, man. Ako, hindi ako kasing tanga mo. Yun. Dito, mga kahombre ko, balik naman tayo, no, sa pagyoyosi niya. Dito. Ito. Pustahan tayo, pupunahin tayo ng mga yan. Sasabihin nila, mananawagan niya mga yan. Mananawagan sa management. Naninigarilyo o si FLM. Yan. Sindi tayo, Yossi. Sabihin nila, mananawagan niya. Naninigarilyo si FLM sa loob ng hotel. Yan. Sige, tawagan niyo, ha. Kinda ko, Yossi, oh. Tawagan niyo na. Maganda to. May ashtray pa. Papakita ko na yung ashtray. Tatawag sila. Questionin na naman. Bawal bang... Pwede ho bang manigarilyo sa loob ng hotel? Ayan, papakita yung video. Yan. Sigurado ako. Ayan, re-record na yan. Baka yan, re-record na. Record, tapos padala nyo na sa hotel. Dali. Ayun o, naninigarilyo sa loob ng hotel. Pero, meron hong nag-comment sa live ni Gusgusin tungkol sa ugali nitong Yossi ng Yossi sa loob ng Sheraton Hotel. At napakatalino nito, mga kahombre ko. So, kung i-report kita sa Sheraton Front Desk Security at Bureau of Fire Protection, okay lang ha? Wala ka bang pakialam sa safety, health na mga ibang guests dyan? Don't you know the DILG and Bureau of Fire Protection had to come up with that strict no smoking policy noong nagkasunog sa Resorts World area? Is it content lang sa'yo that you tend to forget about the life safety of its guests or its closed establishments? Pasaway ka ba talaga? Well, yes. Wala naman talagang pakialam yan. Magkasunog dahil sa kanya, maging miserable ang buhay ng mga taong malalapit sa kanya, it doesn't matter. Kasi ang katwiran niya, okay lang yon. Kasi sira na rin naman ang buhay ko. Bakit hindi ko sirain ang buhay mo? Ganyan lang ho ang mentalidad ni Norman Mangusin. Kaso lang, huwag niyong iaalis at hindi nyo maiaalis, mga kahombre ko, ang pagkaduwag ng tao na ito. Yan tao na yan, mga kahombre ko, is very dangerous kasi in the end, hindi ho yan kahit kailan lalaban ng patas, mga kahombre ko. Gusto mo i-al ko kayong lahat sa norte? Tapos ibahin ko address nyo? Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Sumagot ka lang na, oo, makagago.
Paiiyakin kita. Eto ngayon, i-eat all ko kayong lahat. Hanapin mo kung saan sa norte, pwede sa Benguet, pwedeng sa Mountain Province, sa Abra, sa Bintar, sa Ilocos Sur, o kaya Cagayan, o sa Apari. Iibahin ko yung address nyo para hindi nyo malaman. Para Timano, subpina, wala nang matanggap. Ang Timano, warrant agad. Di ba? Sampa ko sa Bintar, sa Benguet. Marami kong kamag-anak dyan sa Kailocanuhan. Hihingi ako residence. Iibahin ko yung address mo for resolution. Warrant ka. Sumagot ka lang ng oo, tutuluyan kita. Poking ina mo. Sumagot ka ng oo. Pailang kita sa Benguet o kaya sa Bintar. Ibahin ko address. Bago gulat ka na lang, may warrant na buong pamilya mo. Kasuhan kita sa Benguet, kasuhan kita sa Cordillera, kasuhan kita sa Ilocos Norte, sa Bintar. May bahay kami ron. Tapos ibahin ko yung address. Para hindi mo alam hanggang sa mawarrant ka na lang. Tadtarin kita ng kasunod. Gusto mo gawin ko sa'yo? Yes! Ayan ho! Ang pinagtatanggol ng iba't ibang mga tao. Nakikita nyo naman. Itong tao na ito ay very, very much criminal-minded. Hindi ka uubra yung utak mo, hindi uubra sa utak ng FLM. Yung utak ng isang FLM. Ano yung utak ng isang FLM, Casper? Di kalibre. Di-kalibre. Oo. Di-kalibre. Hindi ho lalaban ng patas yan. Lagi yang saksak patalikod, mga kaombre ko. Kaya delikado rin, ha? We need to be careful. Yun lang yun. Anyway, Philippines, under Executive Order Number 26, smoking is only allowed in strictly regulated designated smoking areas that must be open air and comply with specific standards such as being at least 10 meters away from exits. At sinabi niya ho, I-review mo tong live ko, patawa ka. Magmula nung lumaya ako. Itong makaraan. Hindi mo na ako napansin na pinansin ko pa sila. Gawin nila yung gusto nilang gawin, gagawin ko naman yung akin. Ganun lang. But, hindi mo pa naman ako narinig na nagmura. Hindi mo pa rin naman ako narinig na ginaya ko sila. so dito mga kahombre ko, alam niyo naman na hindi totoo na wala na siyang binabanggit. Wala kang ang binabanggit, Norman, pero meron kang pinaparinggan. Alam mo, ang di-kalibre talaga yan kahit anong gawin mo. Oo, pagka di-kalibre yung isang tao, di-kalibre talaga kahit anong gawin mo. Durugin mo man at durugin yan, di-kalibre pa rin yan. Pero kung ang tao ay uhugin at sipunin, kahit na palibutan mo ng napakarami security guard dyan, hindi magmumukhang di-kalibre yan. Uhugin pa rin ang tingin dyan. Uhugin pa rin ang tingin dyan. Biruin mo, yung uhugin vlogger na si Makagago. Uhugin vlogger na si Makagago. It's the same thing. Hindi ka pa rin malalabas o mawawala sa cyber libel. Kasi, end of the day, klaro naman sa mga tao kung sino yung sinasabihan mo. Tulad na lang nito. May banta si Bonjing eh. Sabi ni Bonjing, hinahamon kita Bonjing, pakalatin mo. Tainad tong Bonjing na makagago na to. Aga-aga, pinatatawa ko. Bonjing na to, lahat na lang ini-issue. Nakapagpakain ka ba? Hindi! Ikaw ang kumain. Ng kung sino-sino ng lalaki. Kaya nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Tainad tong Bonjing na makagago na to. Tainad tong Bonjing na makagago na to. Parang ganyan, mga kahombre ko. Gets nyo? Norman, hindi ka uubra. In fact, isa yan sa mga ikakaso ko sa'yo. Sagutin mo yan, lalo na iyan ang ikakaso ng misis ko sa'yo. Tindi yan, Norman. Paano mo malulusutan yan ngayon? Yari ka talaga. Walang iya ka. Record. Walang iya. Kadiri, nakakasuka na ang NBI clearance mo. Doon tumino-minuto. Kapansin-pansin ho, mga kahombre ko, na sa tuwing siya'y magsha-shoutout, no, sa iba't ibang mga lugar,
Binabanggit niya at sinasabi niyang nag-humanitarian ako riyan. Sir FLM, shout out Team Yabmats ng Kasiglahan, Montalban. Montalban Rizal yan, nag-humanitarian ako dyan. Boss, pa-shout out sa mga taga Sorsogon. Oo, nag-humanitarian din ako riyan sa Castilla, Sorsogon. Layo niyan. Alam nyo na, para makakuha ng simpatya, malamang. Diyan ho, magaling si Norman, mga kahombre ko, ang kumuha ng simpatya sa mga tao tulad niyan. Huwag niyong kakalimutan, nung nakulong siya, naku, parang siya pa ho ang aping-api. Ako ay as in durog na durog. Kung makikita nyo ay palipat-lipat ho ako ng bahay at dahil sa ginawa nila sa akin. Oh. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. But it's okay. Di ba? Ang daming nagsisulputan na nagsitanggol kay Norman. Nasaan na sila ngayon? Di ba? Naki-hype lang yan, Norman. Hindi totoo yan, man. At dito, mga kahombre ko, mapapansin natin na Oh, shout out daw kay Mark Martinez. Mark Martinez, ikaw nga magsimula magpalipad dyan. Paliparan mo nga sila para maggayahan. Dali. Uy, si Amber Jade, oh. Kita mo, Mark Martinez, nagpapaunahan yung mga taga Hong Kong, oh. Amber Jade, 10 Hong Kong dollar. Ba, marami-rami yan. 10 Hong Kong dollar yan eh. 700 pesos yan. Thank you, thank you. grabe, napakapal na mukha nito, mga kahombre ko, di ba? Akala ko ba, Norman, hindi ka nang hihingi ng mga donasyon. Uy, si Amber Jade, oh. Kita mo, Mark Martinez, nagpapaunahan yung mga taga Hong Kong, oh. Amber Jade, 10 Hong Kong dollar. Ba, marami-rami yan. 10 Hong Kong dollar yan eh. 700 pesos yan. Thank you, thank you. Ano bang tawag mo sa palipad? Donasyon. Walang yaka, di ba? At dito, sinabi niya rin na Kahapon, galing po ako ng kahapon ng, alam niyo ho na medyo mabigat yung medyo struggle kasi unang-una, ang dami kong binabayarang mga abogado. Siyempre. Tapos, magastos din ho yung pagpunta-punta sa mga hearing. Pero okay lang, manageable naman. Naintindihan naman ako ng mga anak ko. Full support naman sila. Tapos, sinanang kahit pa paano tumulong. dito, mga kahombre ko, alam nyo nang ibig sabihin. Magpalipad kayo para magkaroon ako ng pera pambayad sa abogado. Mga kahombre ko, ito legit real talk lang. Sa kutob ko lang, no? Allegedly lang lahat ng ito. Hindi ako sure. Pero logically speaking, sa tingin ko, mga kahombre ko, kung ako si Norman, no? sa utak niya, magsasabi ako sa mga naawa sa akin nung nakaraang press con. Uy, nakakaawa. Sige, kakasuhan ko na lang. Babawian ko na lang. Si Kalinisan, nakasuhan niya na. Si MG at saka yung asawa niya, kakasuhan ko na lang din yan. Kaso wala akong pera eh. Baka naman pwede nyo akong padalahan ng pera dyan para at least makapagkaso na ako at makabawi ako. Pinadalhan ho yan ngayon, mga kahombre ko. At guess what? At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, ang dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20. Pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na let's say kung 1 milyon, example lang naman, hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. 100% totoo yung- na. So, ayun, okay. Oo, Clear. totoo yung ganun.
Okay. Yung ganung setup nila, pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So, diba? 20% lang ang ginastos niya sa abogado, 80% pang sugal. Oo! Totoo ho yan, mga kahombre ko. Yan ang sa tingin ko, mga kahombre ko, ha? Kasi, definitely, sa tingin ko, kung si Kulaong lang yan at walang nag-push dyan, hindi ho magkakaso na yan. Kasi, hirap na siya. Sa kanya nga nang gagaling, di ba? Ako ay, as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay. At dahil sa ginawa nila sa akin. Oh. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. But it's okay. Diyos ko, magdadagdag pa ba naman siya? Siyempre, hindi na yan, mga kahombre ko. Kaso lang, may mga taong nag-push sa kanya. At syempre, wala siyang choice. Sinabihan ba naman, sige, magkasa ka, eto, ibibigyan kita ng pera. Alangan naman na sabihin ng mga nagbigay ng pera na, sige, eto, sa'yo na to lahat ng pera. Para yan ang gastos-gastusin mo, pangsugal mo. Syempre, hindi posible yon, mga kahombre ko. Dapat, bibigyan ka ng pera kung meron kang gagawin na something na importante. In this case, ang importante, makabawi siya sa aming lahat. Nakesyo kami yung mga villain sa kanyang mundo. Well, ewan ko na lang, mga kahombre ko. But it's real. Yan, ganyan ho ang logic niyan. Dito ho, mga kahombre ko, makikita natin sa live niya. May nag-comment at ang sinabi ay bastos ang asawa ni MG. At ito ho ang sinabi niya. Sabi ni Jores Abak. Ayokong basahin yan. Jores Abak, ayoko magbasa. Okay. Ayoko basahin yan. Pero, kita niyo, paano umatake, di ba? Ipinin niya ho yung comment na yan. Norman, akala ko ba wala na kami sa isip mo? Wala ka pala eh. Duwag ka pala. Pinakiwan ka, bigla ka na lang nagkaso. Iyaking matanda. 50 anyos ka na? Hindi ka makatanggap? Ikaw nga unang nagmumura, nandadamay ng kung sino-sino mga inisentong mga tao. Pag sinagot ka ng mukha sa mukha, pinakyuan ba naman yung pangit mo na mukha? Bigla ka na lang magkakaso. Ang lambot mo naman! Bakla yan, no? Kinasuhan mo, babaeng pinakyuhan ka sa mukha dahil sa mga pinagsasabi mong kabulastugan? Napakalambot mo naman! Akala ko ba di kalibre ka? Walang niya ka? Isipin niyo yun, pinakyuhan ka sa mukha ng isang babae na ininsulto mo kung ano-anong pinagsasabi mo online, tapos wala kang magawa, wala kang nagawa, magkakaso ka doon sa babae na yun. Man, isipin niyo yun, mga kahombre ko. Try niyo isipin yun. Grabe. Bakla yan, no? At dito, meron din ho siyang pinin-comment na halatang halata naman kung kanino niya to ibig i-divulge, mga kahombre ko. Makapangyarihan mga kalaban mo, Boss FLM. Kaya kailangan gamitin mo na rin mga connection mo. Dahil biktima ka at tinatanggalan kanila ng karapatang pantao at constitutional rights. Wow, ha? Constitutional rights pala ang social media sa'yo? Ano yan? Politics? Grabe ho, utak ng mga tao na to, mga kahombre ko. Ewan ko, paano at nasaan ang lohika ng mga tao na ito, mga kahombre ko? Crazy talaga. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. At dito, mga kahombre ko, makikita ho natin, ang tikas talaga ni Norman Gusgusin. Makikita ho natin dito na napakaganda ng question ng tao na ito. Apulakay, ng pandemic, namigay ka ng bigas, ngayong krisis sa langis, hindi ka ba magbibigay ng langis?
Diyos ko, binigay ko na nga buhay ko. Inakusahan pa akong budol-budol ng OFW, di ba? Sino pa gaganahang magbigay? Di ba? Pero mo, binigay ko na yung buhay ko sa Pilipino nung pandemic. Inakusahan pa ako na galing daw sa OFW yun. Di ba? Inakusahan pa ako na yun daw ay ibinudol ko sa OFW lahat ng pinamigay ko. Ba? Di ba? O di wag na. Dumirekta na sila doon sa OFW na humingi. At dito, halataan nyo ho na nagpapaawa lang si Norman, mga kahombre ko, dahil kesa pinagbibintangan daw siya ng budol sa mga OFW, sino pa raw bang magaganahan magbigay ng buhay, di ba? Norman, uulitin ko lang sa'yo. Kung totoong ikaw ay nag-humanitarian o mahal mo talaga ang mga tao sa paligid mo, hindi mo maiisip yan na bakit ako magbibigay sa ganito? Ba't ako magbibigay kay ganito? Ba't ako magbibigay kay ganyan? Hindi! Kasi kung tunay mong mahal ang mga kababayan mo, una sa lahat, walang kapalit. Pangalawa, magiging martir ka talaga para sa tinatawag na pagtulong. At alam mo, yung pagtulong na yan, babalik lang yan sa'yo once na mawala ka na sa mundong to. Doon ka lang nila maa-appreciate. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.